Let us open our Bible on Psalm 67, verse 2. Praise the Lord. That thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations. Hallelujah. Ang inyong daan ito ay makilala sa lupa o sa buong mundo, at ang iyong pagliligtas sa lahat ng mga bansa. Napaka-importante po ang way ng Panginoong Diyos na malaman ng lahat sa mundong ito. Anong way yun? Saan ito what is the direction of the way of God? What is the destination of the way of God? Pag sinabi mong way, there is a destination, there is we may call it, itong saan papunta, direction, na kinakailangan malaman ng buong mundo at ang kanyang saving help among all nations. Ano na pala ang nangyari sa health sa mga nations? Naging sakit na, parang cancer. Kailangan ito mapagaling. So, tunghayan natin, bakit kailangan talaga ito? Alam nyo, ang way ng Panginoong Diyos sa pagliligtas ng tao na makarating ang mga tao sa kanyang kaharian, sa everlasting life, everlasting riches, everlasting glory. Kung baga pa wala ng ibang pinagmamalaki ang Diyos sa atin, parang anak o parents. Ano ang pinagmamalaki ng parents sa anak? Di ba? Ano yung naipundar mo sa sanglibotang ito? You can let them inherit. Papamamana mo sa mga anak mo. Naong ganoon din ang Diyos natin na lumalang sa lahat. Remember, we are created in His likeness as children of God, and we are heir of His kingdom. Wala na siyang ibang pangarap sa atin to let us inherit His kingdom. At yung kingdom niya, sadya niyang binaba dito sa lupa. Yung way na yan, na masigurado marating mo talaga yung kaharian ng Diyos. Kaya gusto niya ipaalam sa buong mundo ang way ng Diyos. At yung kanyang pagliligtas sa kanyang saving health among all nations. Kasi ang mga bansa ngayon, masakitin na sa harapan ng Diyos. Pag masakitin, ibig sabihin niyan, this is tend to die. Mamamatay ito. Katulad sa nangyari sa bago nagbaha ang mundo. Nung ang kasamaan ng mundo ay nakarating na sa langit. Pag sinabing nakarating na sa langit, ang sinabi doon, daily, gumagawa sila ng masama. So grabe na, ang sakit sa mundong iyon, cancer na. This is bound to die. Gustong pagalingin ng Diyos. That is why He used Noah to preach righteousness para to heal the entire earth at that time. But people refuse to be healed, refuse to believe. So anong nangyari? Nangyari na nga ang kamatayan, ang kasiraan ng buhay ng tao. Ay ngayon, anong nangyayari ngayon sa mundo? Anong na we will know ngayon sa mundo? Rumarami na ang mga gawa ng mga tao na puro na lamang salungat sa way ng Diyos. Sa way ng Diyos. Ano yung way ng Diyos? The way of the Lord is righteous. The way of the Lord is holy. The way of the Lord is pure. The way of the Lord is upright. Ang nangyayari ngayon, ano man yung pinagbabawal ng Diyos sa Biblia na sadyang pinasulat ng Diyos. Kaya nga sinabi dyan, all scripture is given by inspiration of God. And the Holy Scripture are not written by any private interpretation, but they were written by the holy men of God, inspired by the Lord.
Para lang malaman ng buong mundo, ano yung pinagbabawal ng Diyos na ito po ay bound to die o bound to death sa iyong spirituality. Ano din yung pinapagawa ng Diyos? That you are going to bound to His eternal kingdom. O, ang nangyayari ngayon, kung ano yung pinagbabawal ng Diyos, siya ring pinopromote ngayon ng mundo. Siya ring pinapasarap ng mundo. Siya ring sinusuportahan ngayon, kinukonbinse mismo yung mga legal matter na konbinsihin sila illegalize ang pinagbabawal ng Diyos. Para na ring ginawa mong legal sa buhay ng tao para papuntang impyerno. So, meron talagang nagmamaniobra dito sa sanglibutang ito. At yan yung sintro na pinuntahan ni Jesus Christ dito. He was manifested to destroy the works of the devil. Ang Diyos mismo ang nag-reveal. The devil, it is he who tempted Adam and Eve not to walk in the way of the Lord. Na hindi magdaan dyan sa way of the Lord na life. Gusto niya i-pervert, gusto niya i-divert, gusto niya ilihis ang way ng tao na lalakad doon sa way na patungo sa kapahamakan. Kaya from the start of the Holy Scripture, gusto talaga ng Diyos yung way niya ay ito ay ihayag sa mga tao. Para sino man lalakad dyan sa way na yan, makarating talaga sa gusto ng Diyos, ipa-impart sa kanyang mga anak. Kaya, tayo mga anak ng Diyos, let us be strong in the Lord, baka tayo mismo sa sarili natin mabiktima ng kaaway ng Diyos, ng dyablo. Ano palang gawa ng dyablo? Basahin natin. Acts 13, verse 10. Praise the Lord. And said, O full of all subtlety and all mischief, thou child of the devil, thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord? Yan. Pervert the right ways of the Lord. Pinipervert. Ano ba yung pervert? Pinabaliktad. Binabaliko. Ito ay nililihis. Kaya sinabi dito, and said, O full of subtlety and all mischief. Grabe yung ano niya, yung katusoan niya. Tsaka yung pagkamandaraya niya. Thou child of the devil, sabi dyan. So this child is influenced with the devil and being used by the devil. Thou enemy of all righteousness, ikaw nakaaway ng lahat ng katuwiran. Katuwiran that is represents the way of God. Wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord? Hindi ka ba hihinto na ililihis mo ang tamang daan ng Diyos? Kaya tayo mga anak ng Diyos na tinuruan ng right way of the Lord, let us rebuild this, let us open this, let us show this, let us preach, let us teach, and let us pray. This way of the Lord shall be known upon all the earth. Yan ang importante. Samantalang yung ating kaaway, na kaaway ng Diyos, na nagpipervert ng way of the Lord, ito ay hindi manaig sa kanyang gustong mangyayari. Kaya, perversion of the gospel. Now, paano gamitin ng dyablo? Paano gawin ng dyablo i-pervert ang gospel? O siyempre, he will handle the gospel. He will use the gospel, but to pervert it. Para i-pervert ang gospel. Basahin natin. Galatians 1, 6 and 7. Praise the Lord. I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel,
which is not another, but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ. Yes. Ako'y nagtataka na kayo ay napakadali lang makilos mula sa tumawag sa inyo sa grasya ng Panginoong Hesukristo. Madali kayong makilos papunta doon sa other gospel. Ano yung other gospel na yun? Wala na yung iba. Yung other gospel na sinasabi dyan, the same Bible, the same scripture, the same word of God, kaso pinipervert. Alam mo, maingat ang mga tao ngayon sa mundo. Bakit? Pag merong gamot o product like milk, like food, or anything na effective sa buhay ng tao, ang ginagawa ngayon ng mga illegal, counterfeit. Counterfeit. Pwede nilang i-hack yung advertisement para maengganyo yung nanonood, pero ang product na kanilang ibebenta, counterfeit. Fake. So yung fake or counterfeit, halos hindi mo ma-determine, malaman kung fake o hindi. Kasi almost copied. Kopya lahat. Ang bote, ang label, halos lahat kopya. Doon na lamang magkakaroon ng differences doon sa loob. Pag take mo, not effective. So nakuha yung pera mo, pero yung kinakain mo na alam mo magpapagaling sa'yo, ikabubuti ng katawan mo, hindi. Counterfeit. Pero yun nga, mura. Mainganyo ka dahil mura. So ganun din ang way of the Lord. The same Bible, kaso hindi mag-take effect if you believe them, sapagkat hindi ka makarating sa langit. It will not bring you to the kingdom of God. Kasi the way nila pinipresent yung Bible, mura. Anong mura? Easy. Walang talagang, hindi ka nire-rebuke, hindi ka sinasabihan ng totoo, ano ang dapat mong hintuan sa buhay mo. Tapos, lagi lang sabihin, grace of God, merciful of God, okay lang, eternal salvation. So, ikaw naman naniwala, ito, maganda ito, kingdom of God, pero hindi mahirap. Bakit mayroong grupo doon ang hirap? Dami mong tanggalin sa buhay, dami mong baguhin sa buhay, dami mong itanggal sa buhay. Mahirap doon. Ay dito tayo. Pareho din kaharian ng Diyos, pareho Bible, pareho King James, pareho Holy Bible. Bakit mas dito? Mas maluag. Pag doon ka naniwala, hindi mo alam, counterfeit yun. Yung pala, perverted na yung gospel of the Lord. I-pervert na. Kaya, sabi nga mismo ni Paul, alam mo, walang ibang pinaka-dangerous na, kung meron mang pinaka-important establishment sa mundo, wala nang iba kung saan mo makikita yung truth of God. Kasi magliligtas yan sa iyo. At kung meron mang pinakamandaraya na establishment sa mundong ito, wala nang iba kundi yung ginagamit ang gospel ng diablo but to pervert it para lang pala mag-engganyo ng maraming tao maniwala sa kanya pero perverted yung gospel na binibigay sa kanila kasi ang intensyon niya mahulog sila sa counterfeit, mahulog sila sa fake. Sinabi naman yan ni Jesus Christ, beware, because many will come in my name,
saying, I am Jesus. I am the Savior. Many will be false Christ and false prophets. So, isa yung pinaka-effective na way ng kaaway ng Diyos. Counterfeit. Kukopyahin niya si Jesus Christ. Kukopyahin niya, Word of God ang dadalhin niya rin. Pero, perverted. Kaya sabi ni Paul, nag-warning si Paul, kahit anghel, kahit ako, pag magsalita ako ng salita ng Diyos, perverted, curse niyo ako. Kasi maging ano ako sa inyo, bitag, maging snare ako sa inyo, maging falsehood ako sa inyo. Ganon ka delikado. Kaya let the way of the Lord, yung Kanya talaga. Amen? Praise the Lord. Basahin natin yung warning ni Paul. Galatians 1:8. Praise the Lord. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Yes. Gospel. Na kahit kami o kaya angel na naggaling sa langit na mag-preach any other gospel unto you, that which we have preached unto you, let him be accursed. Pero same gospel yun. Sinabi lang dito, other gospel, pero same gospel. Ang nagkakaroon lang, nagbabari lang, ang nagkakaroon lang ng difference, perverted, pinaluktot. Nandiyan yan. Basahin mo uli. Galatians 1:7. Praise the Lord. Which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Yes. Hindi ito ibang gospel. Ganun pa rin. Same Bible. Pero sabi diyan, there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Hindi ito gospel ni Buddha. Hindi ito gospel ni kung sino-sino yung mga well-known dito na mga sinasamba ng ibang reliyon. Gospel ito ni Kristo na tunay na tagapagligtas. Ipipervert lang nila. Babaluktutin. Kaya nag-warning si Paul. So ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para walang counterfeit na mangyari, tinuturuan niya tayo ang tama na way. Basa John 14:6. Praise the Lord. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Yes. So, mismo na sinabi ni Lord Jesus Christ, ako ang way. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Walang sino man na tao makarating sa Ama, pointing the heaven, pointing the kingdom of God, but by me. So let us therefore focus more on our Lord Jesus Christ, looking unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. How? Jesus said, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Focus tayo sa gospel. Focus tayo sa Word of God from Genesis down to Revelation. Because Jesus is not only being found in the New Testament, because He Himself, before Abraham was I am. I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending, which was, which is to come, the Almighty. So itong Bible, basahin mo yan the entire. Bibigyan tayo ng Diyos ng Kanyang katotohanan. As we obey, as we keep. Yan yung sinabi ni Jesus, He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he shall be loved by my Father, and I will love him, and I will show myself unto them. Napaka-importante. Kaya ang nations ngayon, masakitin. Kaya kailangan ng nations ngayon ng saving health.
of God para mapagaling. Mapapagaling lang yung sickness, spiritual sickness ng mga tao or moral sickness, spiritual sickness. Mahihil lang yan sa righteousness ng Diyos. Gustong i-heal ng Diyos ang mga tao sa panahon ni Noah before the flood, but people refuse to believe Noah who preached righteousness of God. Kaya wala tayong ibang i-preach the righteousness of God, the way of God. If they refuse, wala tayong magawa. Sabi diyan, we are saved unto death, unto life. Because we do not corrupt the word of God, but we speak in Christ in sincerity and in truth. So it is not our business to judge the people of the world. The Bible says, sabihin mo lang ang right way of God, i-reveal mo lang ang way of God, i-reveal mo lang yung truth of God, ipakilala mo lang si Jesus Christ sa kanila. Through the gospel, if they believe, they will be saved. If they will not believe, they will be condemned. Ganon. Kaya, ang nation ngayon, kailangan ng healing, saving help of God. Kaya, yan ang i-pray natin. Basahin natin. Psalm 67 verse 4. Praise the Lord. Oh, let the nations be glad and sing for joy, for thou shalt judge the people righteously and govern the nations upon earth. Yes. Ang Diyos lang ang makapag-judge ng people, ng mundo, righteously. Oh, let the nations be glad and sing for joy, for thou shalt judge the people righteously and govern the nations upon the earth. Yun na yung fulfillment na His government shall be upon His shoulder. Ang tanong, tayo ba ay nagpapagovern sa ating tagapagligtas? Siya ba'y ating ginawang hari sa buhay natin? Siya ba'y ating sinusunod every command He asks us to do? Siya ba yung ating tinanggap sa puso natin that our heart will be His throne? Let Him govern us. Dapat siyang mag-govern sa atin. Pag sinabing govern, to rule for our welfare. Praise the Lord. Ganun, para mangulo sa atin. Napaka-importante talaga itong pag-save ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga bansa. Gusto ng Diyos yan, gagawin ng Diyos. Kaya mapalad ang bansa who will welcome God, who will stand for Jesus Christ. But remember, not the perverted one. Mapalad ang tao na nagkaroon ng gospel, but not the perverted one. Praise the Lord. It must be the genuine, ang salita ng ating Panginoong Diyos. Now, what is the real impact or the real effect if you are in the true gospel of Jesus? Di ba sabi ni Jesus Christ, I am not of the world. As you are not of the world, tinuro niya yung mga disciples niya. Kayo rin, hindi kayo taga-sanglibutan. Before it hates you, it hated me first. So ito palang manindigan sa salita ng Diyos. The world will hate you. Bakit? Because the system of the world is contrary to the system of the true God. Dahil ang system ng sanglibutang ito, perverted by Satan. Kahit maraming reliyon ngayon sa buong mundo, we may say Christians group, Christians organization, pero perverted yung gospel. Magtataka ka, bakit Christian sila naglalasing? Christian sila nanonood ng sine. Christian sila mga worldly. Bakit? Perverted na yung gospel. Hindi sinasabi ng totoo. Bakit? Ano ngayon? Ano ngayon ang trend ngayon ng mundo?
Lahat ng mga churches ngayon, pakinggan mo yung mga praise and worship nila. Para kang nasa pub house. Para kang nasa disco house. Kopyang-kopya. Pati yung mga light effects. Kopyang-kopya yung nasa disco. Pati yung mga instruments, pati yung sigawan, pati yung galawan, perverted na ang gospel of the Lord. Pagkatapos ng dismissal, kung saan-saan, susuot-suot ang mga membro, walang paki. Ganun pa rin. Lumalakad pa rin sa system of the world na walang bawal, walang strictness, walang restriction, walang sanctification, walang pagka-prayerful, walang pagka-watchful, wala. Welcome lahat ang tukso. Welcome ang pornography, welcome ang worldliness, welcome ang mga worldly pleasures, welcome lahat. Pero kung tingnan mo sa loob ng simbahan, nandyan ang Bible. Pero yun lang, perverted, binaluktot. Kaya yan ang pinaka-bantayan natin sa buhay natin. Praise the Lord. Kaya, wag nating i-take light itong binibigay ng Diyos sa atin na ministry. Mahalaga ito. Kailangan ito ng mundo. Kailangan ito ng mga tao. We are not introducing our organization. We are not introducing the nameplate of our church. But we are introducing the legit truth of God, which is our Lord Jesus Christ. Ito yung ihahatid natin saan man tayo pupunta. Basahin natin. Isaiah 49 verse 6. Praise the Lord. And he said, "It is a light thing that thou shouldest be my servant, to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth." Yes, gustong-gusto ng Diyos i-restore ang Israel from unbelief and disobedience. Gustong-gusto ng Diyos i-restore sila. At the same time, ang mga Gentiles naman, bigyan ng liwanag ng Diyos. Bigyan ng pagliligtas niya. Wala nang iba. Yung galing lang sa langit na bumaba dito sa lupa. That is why there was a man in the Bible na nung si Jesus Christ ay dinedicate na, inoffer na doon sa temple, sabi niya sarili niya, pwede na akong mamatay dahil nakita ko na ang tagapagligtas ng mundo. Basa yan. Luke 2:30 hanggang 31. Praise the Lord. For mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people. Yes. Actually, ang kaligtasan, hinanda na ito ng Diyos. Galing pa yan sa Genesis. Kaso ang people refuse to believe God. Refuse to believe the righteousness of God. Refuse to obey God. Kaya napahamak. Ngayon naman, this is the so-called final stage. Na after the flood, there will be the birth of Christ. After the birth of Christ, there will be apostles, disciples. Then after that, the spreading of the gospel, the entire nation, the entire world. Then, the Bible says, if the world were washed by water during the flood, this earth is being reserved unto fire. Bago gagawin niya ng Diyos, there will be spreading the gospel of the kingdom. But the difficult lang ngayon dahil ang daming counterfeit na ginagawa ang diablo to confuse the people. O ngayon, yung namang mga tao na hindi buong puso nagsisik sa Diyos, sila yung malilihis. Pero kahit mapuno pa ng counterfeit ang mundo ng mga false prophets, false Christ, false preachers, but if you seek God with the whole heart, God can still lead you in the right way. Praise the Lord. O, kaya mapalad yung humahanap sa Diyos ng buong puso. They can feel
the right way of the Lord. Pero kung hindi buong puso, wala. Hanggang dito ka lang sa mga falsehood ng masamang espiritu. You cannot find God without seeking Him with the whole heart. Hinanda na ng Diyos yung pagliligtas niya. At lahat ng mga flesh makakakita talaga. But the question is, hindi wholehearted ang kanilang pag-response. Basa. Luke 3:6. Praise the Lord. And all flesh shall see the salvation of God. Yes. Lahat ng laman makakita ng pagliligtas sa Diyos. But the question is, mag-preach ka, bawal ito, bawal yan. Anong ginagawa ng mga tao? They are still doing it. Sabihin mo, ito ang tama. They are not convinced to do. Nasa tao yan eh. It's of the people of the world. Kaya mas marami ang nakikita ko na hindi naniniwala. Kahit ginawa pa ng Diyos lahat ng flesh, makakita ng kanyang kaligtasan. Many are called, but few are chosen. Saan pala doon na part ang tao umuuntol? Alam niyo, umuuntol, nagbabounce, tumatalikod, nagre-refuse, failed to do such requirements. Saan doon? Kahit hinayag na niya ang kaligtasan sa lahat. Pero saan doon sa buhay ng tao na umaayaw? Basahin natin. Titus 2:11 hanggang 12. Praise the Lord. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Okay. So, dyan natin makikita. Sinabi dito, the grace of God that brings salvation hath appeared to all men. Dito ngayon, umaayaw ang mga tao. Kasi itong grace of God na nagpakita sa lahat ng tao na magliligtas sa kanila, tuturuan ng mga tao na i-deny ang ungodliness. Kaso ayaw nila. Ayaw nila mawalan ng sigarilyo, ayaw nilang mawalan ng alak, ayaw nilang mawalan ng sine, ayaw nilang mawalan ng kabit, ayaw nilang mawalan ng paglalasing. Ang daming mga bagay sa sanglibutang ito na pinagbabawal ng Diyos, na pinapagawa sa mga tao. Kahit meron ng gospel, hindi pa rin sila humihinto. Kahit basahin mo pa yung Galatians 5:19 to 21 na maiimpierno ka niyan kahit isa lang dyan na magawa mo. Ayaw nila. Doon na bagay ang mga tao. Ayaw. The same way, the same happened in the days of Jesus. Yung patalas na yung salita ng Diyos, sinasabi, tumatalikod na sila. Because these people just looking after for Jesus because they were fed. They are not true Christ seeker. Their God is their belly. Ito lang. Pero pagbigay na ni Jesus to purify them, to sanctify them, to make them righteous, holy, and worthy to be accepted into the kingdom of God, ayaw nila. Because they are carnal. Their thinking is for the benefit of the flesh. Carnal. Kaya pag ang tao, makinig ka pa ng Word of God, isubo pa sa iyo yung kaligtasan ng Diyos. If you are carnal, it's hard for you to accept it. Usually, your response will be negative. Pero isubo sa iyo yung for the benefit of your flesh at carnal ka, magkaroon kayo ng magsiswitch yung agreement ninyo. Pero kung spiritual-minded ka, ang hahanapin mo talaga yung pure word of God. Kaya si Jesus Christ, nag-warning na yan. Nung una pa yan. Alam na ni Jesus Christ, hindi pa nangyari. Basa. Luke
17:21. Praise the Lord. Neither shall they say, Law here, or law there. For behold, the kingdom of God is within you. Yes. Huwag kayong maniwala doon dito. Diyan mismo sa inyo ang kaharian ng Diyos. That cannot be gotten by observance. But the kingdom of God is found in you. Dito. Kailangan itong katawan natin, ito yung papasukan ng banal na spirito. Kaya, bakit ipapadeny ng Diyos yung ungodliness, worldly lust? So that you are worthy, yung Spirit of God magpasok sa iyo. Sabi nga dyan, don't you know that you are the temple of God? If you defile the temple of God by worldly lust, by ungodliness, God will destroy you. Ayan ang ayaw ng mga tao. They cannot agree with that. Tapos, ito pa ang gusto ng Diyos na ipagawa sa bawat tao para maligtas ka. You must live soberly. You must live righteously. You must live godly in this present world. So, ang mga tao, ayaw nilang itong mga bagay na ito because they believe, na-perceive nila, na-anticipate nila, pag gawin nila itong soberness, righteousness, and godliness, they will be persecuted by the world. They can no longer join the trend of the world. So, mas mahal nila ang worldliness kaysa holiness. So, much people, kahit dalhin mo pa sila dito, kahit labas ka pa, punta ka sa kanila, ibigay mo yung totoo, they will be still doing the wrong way. But the way of God is being neglected. But nevertheless, let us not be weary. Praise the Lord. Still do it. Bahala na ang Diyos. Last verse, Matthew 6:33. Praise the Lord. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Yes. What is the meaning of seeking first? Prioritizing. You have to make priority. What is that? The kingdom of God and his righteousness. What is the difference between priority and important? Important, there are so much important things, important to do. But priority is different. Priority, making something first or doing something the most important. Yan yung priority. Praise the Lord. O, ngayon, ang ginagawa ng mga tao, hindi na gina-priority yung kaharian ng Diyos. Ang kanila, kung ano yung tingin nilang important, yun ang pina-priority nila. Ay hindi man nila alam gaano ka-importante yung kingdom of God at righteousness. Kasi wala mang pakinig sa word of God. Binibigyan ng Diyos na opportunity makarinig sa word of God, hindi man magsisikap. Hindi man maggawa ng talagang buong puso. Kaya sa buhay natin, while this chance is still last, habang naglalast pa itong chance na ito, grab the opportunity. Don't miss it. Don't let it slip out of your hand. Kaya, let thy way be known upon the earth, and thy saving health among all nations. Yan ang i-pray po natin. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.